Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid. Saan man kayo maabot sa atin pong programa ngayong oras na ito, mahari nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na nagpapala sa inyong lahat mga minamahal. Ngayong oras na ito ay pahintulutan ninyo na akin na namang hihiramin sandali ang inyo pong mga atensyon para po atin pong pagbubulay-bulayan sa mga ilang minuto ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong pag-aaralan ngayon at ating pong pagbabahagian mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, ay mayroon pong pamagat na pag-alis sa ating nakasanayang lugar. Pag-alis sa ating nakasanayang lugar. Ikaw kaibigan, saang lugar ang nakasanayan mo ngayon na komportable ka kung andyan ka sa lugar na yan. So ito po yung ating pag-uusapan at pagbabahagian ngayong oras na ito mga kapatid. Now, ang sentro po natin na talata ay makikita po ito sa Genesis Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 9. Subalit hindi na po natin babasahin ang talata na yan dahil babasahin natin ay 1 hanggang 9, mahaba-haba po. So, kukonsume po tayo ng maraming minuto. So, atin pong makikita dyan sa talatang yan sa Genesis Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 9, na kung atin po yan siyang babasahin at makikita natin diha kung ano ang atensyon o intensyon ng mga tao dyan po sa talata at kung ano ang ninanais nilang gawin. So, ang kwento po dyan ay makita po natin yung turi ng Babel dyan po sa talatang Genesis Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 9 kung inyo pong babasahin dyan sa inyo pong mga Biblia mga kapatid. At bakit ito'y hinahadlangan sila ng Diyos sa kanilang ginagawa. Now, ang Diyos kapatid, upang maabot ang iba, ay nilayo niya na tayo ay umalis sa ating nakasanayang lugar. Sa sinabi ko na po sa inyo kanina, saang lugar ang iyong nakasanayan ngayon na komportable ka kung dyan ka sa lugar na yan. No? At alam nyo, ito man ay medyo malungkot na katotohanan na ang pagnanais pala na manatili sa ating sariling kauri o sa ating lahi ay maaring humantong pala yan mga kapatid na pagiging makasarili. Na ibig sabihin ba ayaw pumunta doon sa ibang lugar para ipabalita ang ebanghelyo ng Panginoon, no? At humantong sa kasamaan mga minamahal. Yan. Ang panganib ay ito. Isa sa leksyon na hango mula sa ating talata sa kwento sa Babel mga minamahal kong mga kapatid. Now sa Genesis Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 9, makikita natin dito mga kapatid na ang kwento sa mga tao noong unang panahon, noong kanilang henerasyon, sa turi sa Babel mga kapatid. At dito ay naglalahad, at ito ay naglalahad mga minamahal ng kanilang matinding ambisyon. Sila ay nag-ambisyon noong unang panahon mga kapatid na magtayo ng turi ng Babel at ang ambisyon nila ay magawa ng isang napakalaking instruktura mga minamahal. Isang lungsod, sabi pa po ng Biblia, at isang turi na hindi masusumpungan saan man sa mundo. Ito po yung kanilang pinaplano na dati mga kapatid. At sabi po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 11, versikulo 4, na magtayo sila ng isang lungsod at isang turi na ang taluktok raw nito ay aabot hanggang sa langit. At gumawa, sabi pa nila mga kapatid, gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Ito po yung napakadelikado mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid kung tayo ay nagnanais na gumawa ng
pangalan para lang sa ating sarili, hindi para sa Panginoon, ay ito po'y na malungkot na katotohanan, mga minamahal. Now, sabi pa po sa Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11, na ang mga tao, mga kapatid, ay ngayon ay naghahanga din ng kaparihong bagay. Ikaw ba ay, o ako ba ay naghahangad ng kaparihong bagay na hinahangad ng mga tao nung panahon ng Babel, mga minamahal? Ito man ay sa pamagitan ng politika, sa pamagitan ng sining, sa pamagitan ng negosyo, o kahit sa relihiyon. Itong lahat, mga minamahal, mayroong mga tao na ating makikita na gusto nilang gumawa ng para lang makilala ang kanilang pangalan para sa kanilang sarili, kapakanan, mga minamahal. Ito po ay wala palang saysay ayon sa Ecclesiastes 2, versikulo 1 hanggang 11, na kung atin po itong gagawin, ito po ay hahantong na walang kabuluhan yung ating pagsusumikap, mga minamahal. Now, sinasabi pa po sa aklat ng Genesis, diyan po sa kabanatang 11, versikulo 4, na gustong itayo ng mga taong ito ang turi upang maiwasan ang kanilang pagkalat sa ibabaw ng lupa. Ayaw nilang hiwalay sila, mga kapatid, mga kaibigan. Now, gusto nilang manatiling magkakasama sila para sa kanilang mga makasariling dahilan. Minsan tayo, mga minamahal, ganun din tayo. Mayroon tayong mga makasariling dahilan sa ating buhay, mga kapatid, na ayaw nating gawin ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid. Ngunit sa ating buhay, merong ibang plano ang Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan. Anong plano ng Diyos, mga minamahal? Ating tingnan, Sabi pa po sa Genesis Kapitulo 11, versikulo 6, mga kapatid, na makikita natin dito na sila rin ay nagkakaisa para sa gawaing ito. Yung mga tao sa turi ng Babel, mga minamahal, ay nagkakaisa sila at gumagawa sila, mga minamahal. Subalit, sinabi ng Panginoon na tingnan ninyo, sila ay isang bayan at may iisang wika sila, mga kapatid, at ito ang pasimula pa lamang sa kanilang gagawin. At ngayon, walang sabi ng Panginoon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. At ang masama, ang kanilang binabalak gawin ay masama, mga minamahal. Masama, mga minamahal. Sa Biblia, merong isang kilalang manunulat. Sabi pa niya, mga minamahal, sa kilalang manunulat na ito na kaya ginawa ng mga taong ito na nagplano sila na magtayo ng isang napakalaking turi, napakataas na turi na tinatawag na Babel, dahil pinagkakatiwalaan nila ang kanilang sarili. Inay na sila sana ay magtiwala sa Diyos. Sana ay nagtiwala sila sa Diyos, yung mga pangako ng Diyos na sinabi ng Diyos, mga kapatid. Mabasa natin sa Genesis 9:14-15 na mayroong pangako ang Diyos sa kanila na hindi na po niya wawasakin muli ang sanlibutan sa pamagitan ng tubig. Subalit ang mga tao na yon ay hindi sila nagtiwala sa pangako ng Diyos na iyon, mga kapatid. Kaya sila ay nagsama-sama at gumawa sila ng napakataas na turi, mga minamahal. Yan. Anuman ang kanilang motibo, alam ng Diyos na ang mga hangarin nila ay hindi malinis, kundi puno ng makasariling ambisyon. Kaya't hinadlangan niya sila na makamit ang kanilang sinabing hangarin. Sa ating buhay, mga minamahal, mayroon din tayong mga hinahangad o ambisyon. Ang tanong, ano ang iyong motibo sa iyong ambisyon, minamahal kong kaibigan? Ito ba'y pansarili lamang? Tandaan po natin, mga minamahal, na ang ating puso
ang ating pag-iisip ay nababasa sa ating Panginoon. Anuman ang ating ambisyon na hindi nakakalugod sa mga mata sa Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin yung ambisyon natin na makasarili, mga minamahal, hindi po yan papayagan ng Panginoon. Alam natin na tayo ay mga tao na mahilig sa sobra-sobra na ambisyon sa ating sarili, mga kapatid, na minsan ay nalalayo na po tayo sa paanan ng ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, ang malaking tanong ngayon sa atin ay ito. Ikaw at ako, kabilang ba tayo sa isang grupo sa ating komunidad na tawagin natin na tayo ay komportable na ba sa ating nakasanayang lugar sa isa't isa? Sa anong paraan natin magawa ang gawain ng ating Panginoong Hesus na inutos niya sa atin, mga kapatid, doon sa iba, sa ating makilala, kahit sa malalayong lugar? Papaano kaya, mga minamahal? Kaya sa tanghaling ito, ang katanungan na ito ay aking iiwan sa inyo na ako lamang at ikaw lamang, tayo lamang ang makakasagot kung papaano natin dadalhin ang pabalita ng Panginoon sa iba, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, kahit na sa malalayong lugar, mga kapatid, para po ang utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin na humayo ay atin pong maiparating doon sa kanila, mga minamahal. Salamat ng marami sa inyo pong pakikinig at sa pagsama sa akin ngayong oras na ito sa atin pong maiksi na pag-aaral sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi pong ito. Hari nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus ang siyang suma sa inyo at suma sa akin. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon sa araw-araw, anuman ang ating ginagawa, mga minamahal ko.